Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 1 ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Si Akira Oda, isang karaniwang estudyante sa high school, ay naaalala kung paanong nagbago ang lahat sa isang iglap. Isang araw sa klase, habang payapa silang nag-aaral, biglang lumitaw ang isang mahiwagang bilog sa sahig, isang makapangyarihang summoning spell na biglang naglipat sa buong grade 11, Class 2 papunta sa isang ibang mundo. Pagkamulat nila, nasa loob na sila ng isang marangyang kastilyo, kung saan sila sinalubong ng isang hindi kilalang lalaki na nagpakilalang hari ng Retais, ang pinakamalaking kaharian ng tao sa mundong tinatawag na Marigan. Kasama niya si Prinsesa Maria, ang prinsesang nagsagawa ng ritual, na halatang pagod matapos ang seremonya. Ipinaliwanag ng hari na sila ay tinawag upang maging mga kandidato bilang mga bayani na siyang magliligtas sa mundo mula sa pananakop ng hari ng demonyo. Habang ang karamihan sa mga kaklase ni Akira ay tuwang-tuwa at nasasabik sa kanilang pagkatransporte sa isang fantasy world na animoy kwento sa anim o laro, si Akira ay agad na naging mapagmatsyag. Inatasan sila ng isang matandang tagapayo, isang lalaking may suot na hood at may hawak na mahiwagang baston na buksan ang kanilang mga kakayahan gamit ang salitang status open. Nang sundin ito ni Akira, nabigla siya sa nakita. Ang kanyang klase ay assassin, at ang kanyang skill na conceal presence ay max level na. Bagaman masaya siyang hindi siya ang napiling bayani, na siyang makakakuha ng atensyon, agad niyang naramdaman na may kakaiba sa kanyang lakas. Habang ang iba ay nagbibiro at humahanga sa kanilang mga stats. Si Akira ay tahimik na nag-aalala, masyadong mataas ang kanyang stats para sa isang ordinaryong estudyante. Sa kasunod na seremonya, bawat estudyante ay kailangang lumapit sa isang mahiwagang kristal na magpapakita ng kanilang stats sa lahat. Dahil ayaw niyang ipakita ang sarili, ginamit ni Akira ang kanyang conceal presence upang maglaho mula sa paningin ng iba at iwasang sumailalim sa proseso. Habang nagmamasid, lalo siyang naging interesado kay Sato Tsukasa, isang modelong estudyante, mahusay sa akademiko, palakaibigan, at sikat sa mga babae. Hindi nagtagal, si Tsukasa nga ang napiling bayani dahil sa kanyang pambihirang stats. Ngunit nang lihim na ikumpara ni Akira ang sarili sa kanya. Nagulat siya nang matuklasang mas mataas pa rin ang kanyang sariling stats kaysa sa bayani. Doon lalo niyang naramdaman ang lalim ng lihim ng mundong ito. Kinagabihan, habang nagtatago sa isang lumang silid sa kastilyo na walang magical surveillance, nagsimula siyang magplano. Bilang isang assassin, alam niyang dapat siyang manatiling nasa anino. Matapos magbihis ng mas maitim at hindi halatang kasuotan at kumuha ng armas mula sa armory, sinimulan niyang dalugarin ang kastilyo. Sa kanyang lihim na pag-espiya, narinig niya ang pag-uusap ng hari at prinsesa. Doon niya na lamang ginagamit lamang sila ng mga taga-kaharian, ginugulo lamang ang kanilang isipan sa mga magic at kapangyarihan upang hindi nila mamalayan ang tunay na layunin. Inutusan pa silang huwag kailanman pumasok sa aklatan at sisimulan ang pagsasanay militar kinabukasan. Habang nakikinig sa dilim, naisip ni Akira na may pagkakataon siyang patayin ng hari. Wala ni isa ang makakaalam. Ngunit nag-atubili siya. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mundo o ang mga totoong layunin ng hari, at higit sa lahat, hindi siya sigurado kung kaya ba talaga niyang pumatay. Sa huli, pinili niyang umatras at bumalik sa kanyang taguan, ngunit dala niya ang matinding pangambang mali ang naging desisyon niya. Nagtapos ang kabanata sa isang madilim na tagpo, isang elf na babae ang tumatakbong parang tumatakas, ngunit tinamaan ng isang palasong may lason. Habang siya ay nanghihina, narinig niya ang humahabol na nagtaka kung bakit siya buhay pa, na tila ba matagal na siyang dapat nawala. Ang tagpong ito ay lalong nagpapatibay sa hinala ni Akira, na ang mundong ito ay hindi lamang isang simpleng pantasya, kundi puno ng panlilinlang, panganib, at lihim na mas malalim pa kaysa sa kanilang naiisip. At dito nagtatapos ang chapter 1 na status as an assassin obviously exceeds the heroes. Gusto niyo ba ng susunod kabanata? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod na kabanata, paalam.